tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng drawing tools. So, okay. So, drawing tools, ginagamit natin to para mag-draw ng structure. Paano natin siya i-drawing. So, etong unahin natin is yung pang 2D. So, eto. First of all, S tool is a freehand. Freehand siya. Wala siyang depende sa inyo paano nyo siya tatansyahin. Okay? S. Pagkatapos nyo i-drawing yung structure gamit yung draw tools, press space lang para mag-close yung nilabel nyo. Then, yan, nagawa na natin yung structure. As you can see, hindi naman siya masyadong straight line. Hindi siya fit. Parang tabingi siya pag draw tools. Ginagamit lang natin ang draw tools para sa mga unusual shape ng bahay. So, pagka gantong structure, kailangan straight yung dinadrawing natin. Okay? So, delete natin to. Next step is right angle tool. Magano tayo? Yan. Pag mag-right angle tool kayo, i-advance nyo yung cursor nyo. Ito yung tinatawag nating advanced hover technique. Click, then space. As you can see, yung ginawa natin kanina ay hindi straight. Ibabalik ko sa ginawa ko sa right angle. Straight siya. Then, pwede nyo siyang edit na i-fit. Use letter A para mag-fit. So, ganyan ang pag-drawing ng straight line using right angle tool. Laging tatandaan, F, then draw 1, 2 for the straight line. Kailangan anuhin nyo yung pinakamahabang parte ng structure. Then pag gagamit kayo ng right angle tool, use advanced hover technique. Okay? Yeah. Tandaanin natin. Yeah. So, ganyan ang pagka-capture ng structure. Then, our next drawing tools is arc tool. Arc tool is para gumawa kayo ng circle from the word itself na arc. For example, let's treat this as a structure. Ang arc tool ay ginagamit madalas sa land cover. Pero, meron din naman mga structure na na medyo park siya. Like this. Kailangan mo lang, alamin mo lang kung paano yung shape niya. Zoom in.
space. Pwede kayo mag-delete ng kung napapangitan kayo. Ayan. Okay. Pwede rin naman yan sa mga structure. Ilalagay nyo lang to. For example lang, meron tayong ganyan. Then, yan. Then, drawing ng circle. G. 1. 1. Then, sa pinakamalapit na kaya nyo, then click agad. Then, drag. Pagka-drag nyo, kung ano ang shape ng structure, tansyahin nyo. Then, click. Then, pagkatapos nun, space. Then, this is a perfect circle. Meron din namang other ways kung paano magkaroon tayo ng circle. Other way na paano tayo gumawa ng circle. Kasi, kadalasan naman sa ibang building repair at sa land cover is ginagamit din to. Pero mas madalas to sa land cover, sa building repair. Sorry. So, ganito. Circle. Press 7. Then, circle. Yeah. Yeah. So, as you can see, pag nilapitan nyo ng konti, nag-zoom in kayo ng konti, ay makikita nyo na etong circle ng arc tool is perfect. Ito, nakikita nyo, para siyang pentagon. Ito yung sinasabi ng mga tenured, yung mga batikan na checker natin. Mas maganda pa mag-arc tool pag gagawa ka ng circle kesa sa gumamit ka ng mark tool. Ang number 7 is mark tool. Pero ang way na paggagamitan yung mark tool natin is para sa mga maliliit na building na circle, yung mga silos, katulad ng last video ko na sinasabi ko na paano tayo mag-paste, mag-copy. Control V, drag lang natin. Nagka-error. Sorry about that. Nag-error tayo. Nag-error yung will be nag-error siya. Ayan. Ayan. Ulitin natin. Control V, then drag. Ayan. Control V, then drag. Ganun lang siya. Then, pwede natin siyang ayusin using G. As you can see, may kickback. Hindi tatanggapin yan ni software. So, okay na. May alam na natin kung paano mag-art. Then, meron naman tayong isa pa para kumuha tayo medyo mabilis. Kasi most of the time, rectangle, square lang ang mga structure. Ito namang tool na to ay very useful sa mga ganong structure. So, letter E for square. Ayan. Parallel tool. Ayan. Ayan. Like this. Pwede nyo rin gawin to. Iaano nyo lang, i-fit nyo lang. Depende sa diskarte nyo. Paano nyo siya gagawin. Tapos, mamaya ito sa next video natin, ituturo ko kung paano tayo mag-merge neto. So, ngayon, hindi ko pa ituturo.
So, okay. Yan. Yan. Para mag-fit lang siya. Ito kadalas, napapansin namin is ginagamit to sa ibang labeler para medyo mabilis yung yung pagle-label nila. Pero ang most likely na ginagamit talaga pag nag-annotate tayo is right angle tool, backspace. Add ko lang pag meron kayong maling label, backspace lang para matanggal yung hindi na kayo mag-iiba ulit, mag-iiba ng tool. Sober technique and space, ganyan lang. Hindi nyo na, instead na magganto kayo na 1, 2 1, 2 gawa, 1, 2 gawa, mas maganda na i-draw nyo na lang ng right angle. There will be an instances na kailangan nyo rin ng ganto, kailangan nyo rin ng right angle ang it's depend on your situation, paano nyo gagamitin yung mga tools, at hindi nyo, kailangan nyo lang ay alam nyo lang kung paano sila gamitin sa bawat situation. Kung for example, mas nadadalian kayo sa pag e-tool, edi mag e-tool kayo. Pero make sure na alam nyo yung diskarte na i-fit nyo yung bawat label nyo. For example, to this is 1, for example 1, 2, 3. This is a 3 pixel error, so kailangan nyo siyang i-fit. I-fit nyo, kailangan nyo i-fit yung bawat label nyo. Don't worry, every project has kanya-kanyang rules sa bawat project. So, you have to memorize all the tools lang para hindi kayo mahirapan pag nakasama na kayo sa mga project talaga. Okay, yeah. It's okay na medyo mabagal pa kayo kasi syempre, sino ba naman ang first time lang na malalaman agad yung mga tools sa isang go lang? Walang ganon. Lahat ng tenured, alam nila na matagal silang adapt sa Ginger software. Pero once na nagtrabaho na, dun mo na ma-hone yung sarili mo. Lahat ng tenured nag-focus sa exam. So, learn from the basic. And kung alam niyo yung basic at alam niyo yung tool na kailangan sa bawat project na gagamitin, is you will be fine. Mag-earn kayo ng decent. As for now, kailangan nyo lang matutunan kung paano mag-quality. Quality first, then speed comes. Okay? So, next natin, tuturo ko sa inyo paano mag-repair tool. So, sa repair tool, tuturuan ko kayo kung paano tayo syempre, from the word itself is repair. I-repair lang natin yung mga buildings like this. So, susunod na video, ituturo ko yung ganito. Paano natin i-repair, paano natin i-capture ng maayos.